Kadyo, hindi ba ang pangit tingnan kong katabi pa natin si Nilo sa higaan? Ano ka ba naman, Tasing? Mula pagkabata ay kami na talaga ni Nilo ang laging magkasangga sa buhay. Ate Ella, ang ibabahagi ko pong kwento ng aking buhay at pag-ibig ay medyo kakaiba. Taga rito ako sa Visaya at hindi ko na nais pang ihayag ang saktong lugar. Bilang respeto sa aking mga anak at apo. Alam kong marami ang huhusga. 52 years old na po ako ngayon, Ate Ella. May 8 anak. 27 na apo. 3 apo sa tuhod at 2 asawa. Sila si Kadyo 61 years old at Nilo 56 years old. Nakilala ko po si Kadyo sa isang pantalan kargador siya doon. Ako naman ay kasama ng amo ko na naniningil ng mga pautang sa pantalan. 15 pa lang ako noon at si Kadyo ay 24 years old na. Palagi siyang nagpapapansin sa akin. Isa din siya sa mga umuutang sa amo ko. Hanggang palihim kaming nagkamabutihan. Siya ang una kong pag-ibig kaya tuwing magkikita kami ay sobrang saya ko. 3 buwan na kaming magkasintahan nang ayain niya akong magtanan. Walang sino man ang nakakaalam ng relasyon namin kaya pumayag ako. Wala na naman akong pamilya dahil namatay na ang nanay kong pinalitan ko bilang kasambahay. Inantay ko lang ang katapusan upang makuha ang huli kong sahod. Saka ako tumakas sa amo ko. Bit-bit ang ilang piraso ng damit, ay nagkita kami ni Kadyo at iniuwi ako sa bahay nila. Malapit na sa bundok ang bahay nila. Libot ng malalagong puno at malayo ang lakarin. Pero palagi pa din akong masaya basta kasama si Kadyo. Kubo ang bahay nila, pero malinis naman at maaliwalas ang paligid. Ipinakilala din niya sa akin ang kapatid niya. Mahal ito pala si Nilo, ang nag-iisa kong kapatid at kamag-anak. Nakipagkamay ako kay Nilo, pero sobra itong mahiyain. Kagaya ni Kadyo, si Nilo ay malaki ang katawan. Halos mamutok na ang mga muscles nito. At kahit mauling ang kanyang katawan at mukha ay mahahalata agad na gwapo ito. Kagaya din ni Kadyo, halos magkahawig talaga sila sa pisikal na anyo. Pag-uuling daw at paghahalaman ang hanap buhay ni Nilo. Bihira ito bumaba ng bayan sa sobra nitong mahiyain. Pagkadating ko pa lang ay nag-iisip na ako kung saan kami matutulog. Wala namang silid sa maliit nilang kubo na may sahig na kawayan. Ang bilis dumilim sa kanila, 5:00 pa lang ng hapon ay naglalatag na si Kadyo para sa hihigaan namin. Banig 2 unan na may balot na damit at isang kumot. Saan tayo matutulog, mahal? Tanong ko kay Kadyo. Baka kasi marinig ni Nilo. Nagpapakulo ito ng tubig sa kaldero sa sugang o pugon. Magkakape daw kami habang nagkukwentuhan, sabi ni Kadyo. Dahil medyo matagal din siyang hindi nakakauwi. Diyan tayo matutulog, mahal, sa inilatag ko. Tumingin ako sa direksyon ni Nilo at agad yung naintindihan ni Kadyo. Tabi-tabi na lang tayo, mahal ko, sa mga susunod na araw ay gagawa na kami ni Nilo ng silid para may privacy naman tayo. Hindi ba nakakahiya, mahal, kung katabi din natin si Nilo? Huwag kang mag-alala, mahal, kami lang ni Nilo ang magkaramay sa buhay simula bata pa. Sanay na kami sa isa't isa. Unang gabi namin sa kubo, handa na din akong ibigay ang sarili ko kay Kadyo. Nasa gitna si Kadyo, si Nilo naman ay halos sumiksik na sa kabilang tabi. Gising pa si Nilo pero si Kadyo ay hindi na makatiis at malikot na ang kamay. Panay na din ang paghalik nito sa akin. Mahal, gising pa si Nilo, bulong ko kay Kadyo. Nakatalikod sa amin si Nilo. Hayaan mo lang siya, mahal ko, alam na niya yun. Dahil bata pa kami at mapusok, ay tuluyan na kaming nilamon ng kamunduhan. Naalis ng lahat ni Kadyo ang kasuotan ko. Madilim ang paligid. Mga huni ng panggabing ibon ang maririnig. Malamig ang simoy ng hangin na tumatagos hanggang sa loob ng kubo. Mainit naman ang mga katawan namin ni Kadyo na magkaulayaw. Naririnig ko ang mabigat na hinga ni Nilo na sumasabay sa aming mga ungol. Alam kong alam niya kung ano ginagawa namin ng kanyang kuya, ngunit nasa kalagitnaan na kami ng ligaya ni Kadyo. Ang puso ko ay halos sumabog. Sa nadarama kong ligaya at pagmamahal para kay Kadyo, napaluha din ako sa sakit ng tuluyan na akong maangkin ni Kadyo. Ang gabing iyon ang pinakamasayang gabi sa buhay ko, kasama ang pinakamamahal kong si Kadyo.
Natulog kami na magkayakap. Kinabukasan ay tanghali na ako gumising. Wala na si Kadyo sa tabi ko. Asan si Kadyo Nilo? Bumaba siya sa bayan bibili ng mga kailangan natin. Sagot ni Nilo na hindi makatingin sa akin. Nakahubad baro na naman ito at napatitig na naman ako sa mabato niyang katawan. Parang ang sarap makulong sa mga bisig niya. Tanghali na halos nakabalik si Kadyo at may siningil pa daw siyang pinahiram na pera sa pantalan. Madami itong mga pasalubong, mga tinapay at biskit. Pangmeryenda ko daw, may mga Milo, gatas, kape at asukal din. Masaya ang buhay namin sa paanan ng bundok, magkakasundo kaming 3. Wala pang 1 year ng pagsasama namin ni Kadyo, ay nagkaanak na agad kami. Katukatulong namin si Nilo sa lahat ng bagay. Nasa pangatlo na akong pagbubuntis nang magpaalam si Kadyo na magtatrabaho sa malayo. Sa Maynila sa pier daw at malaki ang alok na sweldo. Subalit hindi bumalik si Kadyo kahit nagsilang na ako ng pangatlo naming anak. Mabuti na lang at hindi ako pinabayaan ni Nilo. Ito ang nagsilbing ama na gumagabay at nagpapakain sa mga anak ko. Halos 3 taon nang wala si Kadyo nang magsimula ang damdamin sa pagitan namin ni Nilo. Isang araw ay umamin ito sa akin ng pagmamahal niya. Hindi mo ba namimiss si kuya? Tanong ni Nilo. Siyempre miss na pero nasasaktan ako Nilo. Bakit hindi na niya kami binalikan ng mga bata? Kilala ko si kuya. Tasing baka may malalim siyang dahilan. Huwag kang mag-alala kahit anong mangyari hindi ko kayo pababayaan. Pangako ni Nilo sa akin at niyakap niya ako dahil naiyak ako. Niyakap ko din siya ng mahigpit. At automatikong naglapat at naging mapaghanap ang aming mga labi. 24 years old pa lang ako noon at kasagsagan pa ng init at paghahanap. Tuluyan kaming nadarang ni Nilo. Ang totoo ay umamin pa ito sa akin na ako ang una niyang karanasan. Kaya panay ang sorry niya kung hindi daw siya singgaling ng kuya niya. Totoo naman iyon dahil ilang pasok pa lang niya ay sumabog na. Hanggang nasanay na din ang mga bata na tabi kaming matulog ni Nilo. Ang panganay ko lang ang medyo nakakaalala sa tatay niya. Pero ang dalawa ay si Nilo na talaga ang tinatawag na tatay. Muling nagmahal at naging masaya ang puso ko sa pagpasok ni Nilo sa buhay ko. Araw-araw magkatulong kami sa gawain at pag-aalaga ng bata. Si Nilo ay masipag din sa hanap buhay, hindi niya kami ginugutom. Mabilis na lumipas pa ang 10 taon at nagkaroon kami ng 3 pang anak ni Nilo. Bahagya ng umunlad ang pamayanan at nagkaroon na rin ng ilang mga kapitbahay. Mas maayos na din ang bahay namin. Gawa na sa sayero at tabla. May 3 maliliit na silid para sa mga anak naming lalaki at para sa mga anak na babae. Malakas ang benta ni Nilo sa mga kalakal niyang uling. Madami siyang tanim na gulay at alagang mga hayop at nag-aaral na din ang mga bata. Mga binatilyo at dalagita na ang mga anak namin ni Kadyo. Mababait at masisipag ang mga bata na paggaling eskwela ay tumutulong pa sa gawaing bahay at ang mga lalaki ay tumutulong kay Nilo. Bahagya ko nang nakakalimutan si Kadyo. Ngunit isang araw ay bigla itong bumalik may kasamang batang lalaki na mga 12 anyos na ito. Nag-away sila ni Nilo nang malaman ni Kadyo na nagsasama na kami at nagkaroon pa ng mga anak. Ngunit nang malaman niya ang tagal ng paghihintay ko sa kanya, ay nagsorry din siya sa akin. Humingi siya ng tawad sa akin. Naligaw daw ang landas niya sa Maynila. Nagkaroon ng ibang kinakasama na siyang nagturo sa kanya sa mga bisyo. Nagkaroon din sila ng anak, nasama siya sa mga ilegal na gawain ng babae at ng kuya nito, hanggang sa makulong daw siya. Nahulihan ng armas at bawal na gamot, pero ang babae ay hindi siya tinulungan na makalaya. Sumama ito sa ibang lalaki at ang anak nila ay iniwan. Inalagaan lang ito ng dati niyang katrabaho. Sa kulungan naranasan daw niya ang lahat ng hirap. Ginagahasan ng kapwa preso at kumakain ng halos pagkain na ng baboy. Awang-awa kami ni Nilo sa nangyari kay Kadyo. Kaya agad namin siyang pinatawad at tinanggap sa bahay. Maging ang kanyang anak na napakabait din naman. Muli ay magkakasama na kaming tumira sa iisang bahay at kasama ang anak ni Kadyo ay naging 7 na ang anak namin.
Lahat ng bata ay pareho silang tinatawag na tatay. Hanggang sa nasundan pa ng isa ulit ang anak namin ni Nilo. Hindi na kami nagkabalikan pa ni Kadyo. Sinabi niyang mahal niya ako pero mas karapat dapat ang malinis na pagmamahal ni Nilo sa akin. Isa pa ay wala na din daw silbi ang kanyang pagkalalaki. Napuruhan ito ng minsang magkaroon ng malaking trouble ang mga preso. At paglipas pa ng higit 20 taon, saka pa lang kami nabuklod ni Nilo bilang tunay na mag-asawa. Ipinalista kami ng mga anak namin sa kasalang bayan. Magpahanggang ngayon po at ang mga anak namin ay may mga pamilya na, pati ang anak ni Kadyo. Pero napakasaya kapag nagkakasabay-sabay sila ng dalaw sa bahay. Na ang madalas na lang na tao ay kaming tatlo nila Kadyo at Nilo. Ang sabi nga nilang dalawa ay walang iwanan kaming tatlo ay mananatiling magkakakampi anuman ang unos na dumaan. Hanggang dito na lang po at sana ay maibahagi niyo ang kwento naming tatlo nila Kadyo at Nilo. God bless and more power po sa lahat. Moral lesson, hindi hadlang ang kahirapan upang gumawa ng mabuti. Ang kwento ng pagmamahala ng pamilya nila Kadyo, Nilo at Tasing ay patunay lamang na maaaring maging masaya ang tao kahit salat sa mga bagay na material.